Mapagpalang madaling araw ng Miyerkules, mga kapatid. Ito na naman tayo, real talk na naman tayo. Ito yung mga gustong gusto kong pag mga real talk Kasi may mga makukulit nagtatanong sa akin. Nagme-message sa akin. Tamad naman akong mag-reply ng paisa-isa sapagkat marami pong pasyente. May mga pasyente po akong inaasikaso. Online tsaka aktual. Okay? Hindi nga lang ako kagaya ng iba na masyadong exposed sa social media kasi unang-una sa lahat, Puera de los Buenos sa mga kapatid na manggagamot. Hindi ko po ina-upload, hindi ko po nila-live ang lahat ng mga gamutan ko sapagkat ginagalang ko po ang privacy ng bawat pasyenteng aking inaasikaso. Kasi hindi po ako yung masusunod na manggagamot. Kahit na sa akin po sila magpagamot, kanila at kanila pa rin ang kanilang pribadong buhay. Okay? So, nasa sa pasyente pa rin ang desisyon kung gusto nilang ma-post publicly or kung gusto nilang manatiling pribado. Okay? Yun po yung pulisiya ko. Yun po yung aking policy. Hindi ko po pagpipilitan yung sarili kong kagustuhan para lang makakuha ng video at makapag-upload. Okay? Ang i-share ko lang, ang ibabahagi ko lang ngayong oras nito, mga kapatid. Kasi ang dami-dami po na marami sa inbox ko Marami din dun sa message requests tsaka dun sa may spam folder ko. Ang iba hindi ko na nga nasasagot na hindi ko na naisa-isa kasi maliban sa aking pagiging manggagamot, mayroon din akong pribadong pamilyadong buhay. So, napakapangit naman kung nagagampanan ko yung aking katungkulan bilang manggagamot tas hindi ko magampanan ang katungkulan ko bilang padre de pamilya. Okay? Ngayon, tatalakayin ko lang sa mga kapatid, ito, paalala sa inyo at the same time, warning na rin sa mga kapatid na naghahangad ng kasagutan sa kanilang mga katanungan na may kinalaman sa spiritual, lalo na yung may mga karamdaman na mga positibong karamdaman na sila'y may kargang spiritual. Ibabahagi ko lang kasi tawag dito. Huwag niyo pong hihintayin na lumala pa ang sitwasyon ninyo bago kayo kumonsulta sa isang lehitimong manggagamot. Bakit ko nasabi yun? Ang dami kasing mga naging pasyente, kapatid, na magtatanong, okay, papatawas. Tatanungin kung may karga o wala. Ako naman, tatawasin ko naman. Makikitaan ko na may karga. Ngayon, sasabihin ko na, kapatid, kinakailangan mong magpagamot. Ako po'y hindi nananakot. Okay? Hindi pa ako nananakot. Nagsasabi po ako ng mga dapat ninyong malaman. Kasi may mga pasyente na isasagot nila na, okay lang, wala naman akong nararamdaman. So, anong ibig nyong sabihin, kapatid? Hanggat wala kayong nararamdaman, hahayaan na lang ninyo. Ang tawag po dyan, kapabayaan. Bakit po? Pagdating ng time na may maramdaman kayo, ibig sabihin ho ba, dun pa lang kayo kikilos? Kasi ang dami pong naging cases na kung kailan malala na. Ito actually, real talk to mapa-medical o kaya mapa-spiritual. Parehas lang. Matitigas ang ulo ng tao talaga. Meron yung mga, kung kailan malala na, yung mga nasa bingit na ng kamatayan, nag-aagaw buhay na. Tsaka lang dadalhin sa ospital o kaya tsaka lang dadalhin sa manggagamot. Wag po ninyong hahayaan na kung kailan huli na ang lahat, tsaka pa lang kayo kikilos. Tapos ano na naman ang mangyayari?
Isisisi niyo na naman sa doktor. Isisisi na naman ninyo sa doktor na hindi gumaling. Isisisi naman po ninyo sa mga manggagamot na hindi gumaling. Kasalanan po ninyo yan. Sapagkat nung may time kayo, nung kaya pa ng katawan ninyo, ay kayo po ay nagsawalang bahala. Tsaka na lang kayo naghabol at kumilos nung malala na or nung mga panahon na talagang matindi na ang birada sa inyo. Okay? Kagaya nga po ng kasabihan, ang tao mismo ang gumagawa ng kanyang kapahamakan. Bakit ko ho nasabi yon? Sapagkat kung naagapan sana, hindi ho sana lumala. Meron po akong ibabahagi na naging pasyente ko kaninang umaga. Kaninang kahapon pala kasi madaling araw na ng Miyerkules eh. Kahapon, Martes, umaga. Hindi ko na lang ho ulit sasabihin yung pangalan at kung sino, pero ibabahagi ko po sa inyo ang naging sitwasyon. Okay? Yun pong yung mama, ano na po siya, yung nawalan na ho ng wisyo. Ang nangyari doon dinala din naman daw sa albularyo. Pero nakadalawa, 3 yatang albularyo. Kaso ang nangyari, hindi kinaya. Ito po mga kapatid, Puera de los Buenos, respeto ko na lang din po sa mga kapatid ng mga albularyo. At sa inyo po mga nagtatanong po sa akin. Hindi naman po sa pangmamaliit. Yung mga typical kasi na albularyo, yung mga hindi kumbatero yung mga typical kasi na albularyo, yung mga tawas-tawas, yung mga haplos-haplos, mga hilot-hilot, para sa pilay, sa mga na tawag dito, yung mga nausog, mga nabati. Ayun po ay mga totoo po yun. Mga totoong mga manggagamot na albularyo po yun. Mga totoo po yun. Kakayanin nila hanggang sa level siguro po ng mga bagay, ng mga sitwasyon na ang pasyente ay naengkanto o kaya nanuno, na duwende, na tawag dito yung mga na hagip ng mga elemento. Magagawa nilang mapagaling sa pamamagitan ng kanilang biyaya, ng kanilang karunungan at pagpapala ng Panginoon. Makakaya nilang gamutin ang isang pasyente hanggang doon na level lang. Yun pong totoo. Pero ang gawang tao, pasensya na po, pero hindi nila kakayanin yun talaga. Yung mga albularyo po sinasabi ko ay yung mga hindi kumbatero. Iba din naman po sa mga case ng mga divine healers talaga, yung mga piling pinagpala na binasbasan talaga ng kalangitan at pinagkalooban ng Diyos talaga ng pahintulot na makapagpagaling simula bata pa. Yun po yung mga tinatawag na mga divine healers, yung wala nang mga babanggitin wala nang mga babanggitin ng mga special na dasal. Yung sasabihin lang na sa ngalan ng katastaasang Diyos ikaw demonyo ka, ikaw diablo, pinapalayas kita sa katawan na yan. O kaya yung hahaplosin ka lang sa pamamagitan lang ng haplos, ikaw ay gagaling. Yun po yung mga divine healers. Okay? So, balik tayo dun sa kwento, yung nangyari kahapon. Na yun, tawag dito. Talagang bumigay na yung kanyang isip. Gawa nga simula nung siya'y nakargahan, imagine nyo kapatid nung mga buwan ng Pebrero pa nakaramdam ng ganon. Dinala sa albularyo, sa mga magtatawas. Talagang hindi kakayanin ng gawang tao. Hindi kakayanin ng typical na albularyo yung sitwasyon na ganon. Kaya ang nangyari tuloy, lalong lumala na napabayaan na. Imagine nyo kapatid, simula Pebrero hindi na nakakain, hindi na nakakainom ng mabuti. Talagang bibigay ang katawan.
bibigay ang kaisipan. Ni ultimo gamot nga na galing sa ospital, galing sa doktor, hindi na naiinom nagwa-wild na. Ibig sabihin, yung kanyang judgment, talagang hindi na niya makontrol kasi ultimo magulang niya talagang hahambalusin Okay? So, sana po magsilbi po sanang tanda sa mga kapatid na kung kayo po ay pakiramdam po ninyo ay may something wrong na hindi kayo mapakali, wag na ho kayong mag-atubili kaysa naman sa hintayin nyo pa na maging huli ang lahat tsaka ninyo or tsaka kayo kikilos. Okay, kasi tatandaan po natin na laging nasa huli ang pagsisisi. Yun po yung katotohanan doon. Ngayon, tawag dito, sa mga ibang katanungan naman mga kapatid, mga nagtatanong na tawag dito, ano daw po ba yung epekto ng ritual? Okay? Marami po, depende po yan. Yung epekto po ng ritual, depende po yan sa ikakasa ng magre-ritual at saka depende po yan sa taong riritualan. Alam nyo po kung bakit. Ito, real talk po ito. Paano kayo mananalo sa ritualan kung yung taong nire-ritualan ninyo wala namang kasalanan o kaya mataas ang pananampalataya at mabuting tao? Sa tingin nyo ho ba madadali nyo ng ritualan yun? I don't think so. Kasi unang-una sa lahat, yung mga pasintabi pala, ito mga kapatid kasi ang dami kasing mga scammer, ang dami kasing mga nag-o-offer Minsan, meron nga doon sa isang group na kinabibilangan ko, nag-aaway-aaway ng mga scammer Tinatawanan ko na lang din. Nagsisiraan na, pare-pareho din naman mga scammer. Okay, pasensya na po, tamaan na po kung sinong tamaan doon. Nagsasabi lang po ako ng totoo. Nag-aaway-aaway na dahil nagpaparatang na yung isa kasi scammer daw. Gaganti naman yung isa, ikaw yung scammer. Yung tutusin, pare-pareho lang naman kayong scammer Okay? Ngayon, paano yung mga ritual daw? Ang dami kasi doon sa group na yon. Mga nag-aalok ng pampabalik asawa, pamparitual, mga ritual daw pampabalik asawa. Unang-una sa lahat, paano mo pababalikin o re-ritualan na pabalikin yung asawa ng may asawa kung simulat sa pool ang kanilang pagsasama puno ng pag-aaway, galit, tsaka pagkamuhi? Mahirap mong maritualan ng isang tao na kusang na fall out of love, yung talagang nawalan ng pagmamahal. Mahirap mong maritualan yun. Bakit? Kasi yung pangyayari ay isang natural na pangyayari. Okay? Paano mo riritualan ngayon yun kung nawalan na siya ng pag-ibig? Diba? Kasi sa lahat ng kapangyarihan, ang pinakamakapangyarihan na puwersa, hindi entity ang pinakamakapangyarihan na puwersa sa sanlibutan ay ang pag-ibig. So, ibig sabihin, pag nawala yung pag-ibig na yan, diba, pag nawalan na ng pag-ibig yan, sa tingin nyo ho ba, basta-basta nyo mapapabalik ang isang tao? Hindi ho. Ngayon, kung gusto ninyo, sa mga may asawa, sa may mga love life po, huwag nyo na pong hintayin na humantong kayo sa hiwalayan. Ano pong ibig kong sabihin? Bago pa mangyari sa lahat na pagsisisihan nyo sa bandang huli at kayo ay magpapasagawa ng ritual, ngayon pa lang ho, kung may gusot na ho sa inyong relasyon, ayusin po ninyo. Alam nyo po ba kung ano yung i-adjust ninyo? Yung pride po ninyo. Okay, nang dahil sa lintik na pride na yan, nang dahil sa lintik na pagiging mapagmataas na yan, walang bigayan sa magpartner. Lagi na lang nagtatalo, lagi na lang nagpapataasan. Sa tingin ninyo,
Yung mga paunti-unti o yung mga araw-araw ninyo na mga away-away ninyo, naiipon yun, lumalaki yun. Pag lumalaki at tumatagal yun, ngayon yung pag-ibig ninyo, yung pagmamahal ninyo, lumilit ng lumilit hanggang sa maglaho. So, anong gugustuhin mo? Halimbawa, ikaw babae, magtataray-taray ka. Ipagpipilitan mo, ayaw nga ng kasi sa relasyon kasi ho, dapat give and take 'yan. Kung ano yung halimbawa, kung ano yung isang karakter, kung ano yung karakter ng kapartner mo, palibhasa minahal mo siya, dapat mahalin mo rin siya kahit yung mga karakter niyang hindi maganda. At yun ay susubukan ninyong baguhin habang kayo nagsasama. Tatanggapin mo yung karakter niya. Hindi yung ipagpipilitan mo yung gusto mo sa hindi niya kinagisnan. Magkaroon kayo ng unawaan. Okay? So paano ngayon yan? Habang nagsasama kayo, ikaw na babae, halimbawa, pinairal mo yung pagiging matigas mo. Pinairal mo yung pagiging suplada mo. Pinairal mo yung pagiging dakdakera mo. Pinairal mo yung pagiging masyadong mahigpit ka na sinasakal mo na yung partner mo. Sa tingin mo, hindi magsasawa yung partner mo sa'yo? Talaga magsasawa yan. O ganon din naman ikaw na lalaki. Pinairal mo yung pagiging matigas ng ulo mo. Mas pinairal mo yung mas gugustuhin mo pang lagi kang mabarkada kaysa sa ialok mo na lang yung oras mo sa karelasyon mo. Or pipiliin mo pa yung bisyo mo. Bibigyan mo pa ng oras, mas bibigyan mo pa ng oras yung bisyo mo kaysa sa karelasyon mo. Sa tingin mo yung babae hindi hindi magsasawa sa kabalbalan mo? Hindi ho ba? Real talk lang po, hindi ho ba? Tapos sa bandang huli, hahabol-habol kayo. Paparitol ninyo. Sa tingin nyo ho ba, kakasaho yun ng basta-basta? Kung yung pagmamahal na yan nawala na, sa tingin nyo ho ba, kakasa ng basta-basta? Kaya nga po yung ritual, sinasabi yung ritual, eto real talk to, wala hong ritual na 100%. Wala hong ritual na 100% na positibo ang resulta. Ang laban po ninyo dyan, sa totoo lang, 70% na failure, 30% na success rate. Kasi paano mo riritualan? Kung yung ipababalik mo yung pagmamahal, nawala nga yung pagmamahal Bakit nawala yung pagmamahalan ninyo? May pagkakamali sa bawat panig Okay? Iba naman yung case ng ginayuma. Alam nyo ba kung bakit napapasukan ng gayuma yung isang tao? Unang-una sa lahat, hindi ka naman magagayuma kung hindi ka nagkaroon ng butas. Ano yung butas na yon? Ang isa po dyan, halimbawa ako, manggagayuma ako. Gagayumahin ko yung isang babae. Sa tingin nyo ho ba, magagayuma ko yung isang babae kung hindi papayagan ng babae na lapit ako ng lapit? Nagets nyo ho yung puntos? Ibig pong sabihin nun, nagbukas kasi siya ng pintuan, kaya napasukan. O halimbawa, kung ginagayuma ko yung isang babae, kung talagang ayaw sa akin, dapat sa una pa lang, talagang babasagan ako Ibig sabihin, susupladahan ako talagang hindi talaga pasusupil Napapasukan ho ng gayuma yun kasi po, nagbukas po siya. Naging kampante po siya. Nakitaan ko siya ng butas, kaya ako napasukan ng gayuma. Ganun ho yun. Okay? O halimbawa, ang babae ako, kursunada akong gayumahin yung lalaki. Diba? Pakikitaan ko ngayon ng intensyon yun. Lalanding ko ngayon yun. Pag kumagat yun, doon ko ipapasok yung gayuma. O ano yung naging butas niya? Nabutasan yung depensa niya. Nilandi ko lang ng konti. Kumagat naman. Di talagang epekto yung gayuma doon. Ganun ho yun. Hindi naman po pwede na gagayumahin mo yung isang tao na hindi mo pa namimit.
Imposible po yun. Maniwala ho kayo sa akin. Kung nakita mo lang sa kung nakita mo lang sa Facebook, na hindi mo nakikita ng personal, hindi mo nakakasalamuhan ng personal, hindi mo nakakasama ng personal, hindi mo magagayuma yun. Yung magsasabi po sa inyo na kayang gayumahin na tawag dito, gagayumahin ng hindi naman nakikita. Hindi mangyayari ho yun. Unless, yung gayuma, ipapadaan sa inyo. Halimbawa, may babae, papagayuma niya yung isang lalaki. Hihingi ng serbisyo ko. Okay, papadaan ko yung gayuma dun sa babae para yung babae mismo ang maghahatid. Magiging tulay yung babae para magayuma yung lalaki. Ganun ho yun. Hindi po pwede kahit sabihin ko na po na ako yung pinakamagaling na gayumador. Hindi ko magagayuma hangga't hindi ko nakakasalamuha ho. Ganun ho yun. Okay? Hindi ko po yun maano hangga't hindi ko nakakasalamuha, hindi ko nakakadao upang palad. Kaya nga ginagamit po ng mga gayumador, meron na middleman. Ano po yun? Yung partner. Yun talaga. Diba? Yung nagpapagawa. Halimbawa, nagpapagawa ng gayuma. Yun yung magiging tulay. Hindi po pwedeng ako dedirektahin kung gagayumahin yung tao. Diba? Tapos, maaring mag-utos ako ng mga elemento, pababalisahin ko. Pero, diba? Maaari yun. Pwede naman din yun. Isang ritual ng gayuma din naman yun. Pero sinasabi ko nga po, kahit pautusan ko isang batalyon ng elemento dyan, kung yung tao na gagayumahin ko po ay may matinding pananampalataya, o wala namang butas, o wala namang kasalanan na magiging daan ng kanyang butas ng kanyang depensa, kahit siguro ho, gamitan ko ng isang buong bakahan, isang buong baboyan, hindi ko ho yun magagayuma. Okay? Kaya yung mga nagpapaniwala, yung mga 100% na nagpapaniwala sa gayuma, abay mag-isip-isip po kayo. Ngayon, yung sa usapang ritual naman po, ay sa usapang halimbawa, okay, may nagtanong sa akin, paano po babasagan ng kasi yung mister ko, nagayuma po. Kasi yung misis ko, nagayuma po. Yung boyfriend ko, nagayuma. Yung girlfriend ko, nagayuma. Gusto ko sanang pabalikin sa akin. Unang-una po sa lahat, nakapag-isip na po ba kayo? Kagaya ng sinasabi ko, paano siya napasukan ng gayuma? Ibig sabihin ho, nagkulang. Nagkaroon ho siya ng butas. Sa unang-una pa lang, ginusto niya. Okay, bakit ko nasabing ginusto niya? Pasintabi ulit Bakit ko nasabing ginusto niya? Nagparaya po kasi siya, kaya nabutasan. O sabihin na natin na, okay, paninindigan niyo. Hindi naman niya ginusto, disgrasya lang. Posible. Paano kung kung may ranking na babae, di ba? Nilandian ng konti, bumigay, kumagat, napasukan, di nagayuma. Di po ba? Meron naman yung iba na pinapadaan sa may iba naman na pinapadaan sa pagkain, pinapadaan sa inumin, nilalagyan, panglalason na ho ng kaisipan yun May ganun din naman po. Totoong nangyari din po yun. Ngayon ang tanong, paano babasagin? Kung papabasag mo po yung gayuma na isinagawa sa inyong partner, hindi rin ho yun basta-basta. Ang success rate po nun, yung nagsasabi po na 100% na success rate, imposible. Hindi ho yan totoo, yung 100% na success rate. Hindi lahat ng napapasyente, 100% success rate na mababasag yung gayuma. Kagaya nga ho ng sinasabi ko, paano po ninyo pababalikin ang isang tao na kusang nawalan ng pagmamahal, nawalan ng gana sa'yo, nang dahil sa meron siyang hindi ginusto,
meron kayong hindi napagkasunduan, meron kayong naipon na puot at galit o kaya pagkamuhi sa isa't isa. Mahihirapan ho kayo niyan. Nasa sa inyo po eh, kayo din naman ho gagasto eh. Diba? Kasi kasi may nag-PM sa akin na naman eh. Diyos ko po. Papaano daw. Okay, good luck po. Na tawag dito, kesyo. Sa bagay, buhay na po nila yan. Buhay na po ng manggagawa. Ibig kong sabihin, pag manggagawa, it's either mangkukulam, manggagayuma, manggagamot. Yung mga ritual, re-ritualan na pabalik yung ano. Kasi may nagreklamo eh, may nagsabi na naman sa akin eh, na tawag dito. Libre daw yung konsulta. Pero yung ritual, may bayad. Unang-una po sa lahat, eto po yung sasabihin ko. Wala pong gamutan or wala pong serbisyo na libre. Sa totoo lang. Wala pong serbisyong libre. Kaya yung mga nagsasabi po na talagang pinaninindigan nila na libre ako manggamot. O, libre nga manggamot, pero pag magpa-ritual naman, may bayad. Ano pong pinagkaiba nyo sa mga manggagamot na nagpapabayad? Huwag nyo na lang i-bash. Kung ano yung serbisyo ng iba, kung ano po yung serbisyo na inaalok ng ibang tao, huwag nyo na lang pong i-bash kasi sa totoo lang. O sige, may manggagamot nagpapabayad. Pero yung magagamot na yon, hindi naman nagre-ritual. Gamutan lang talaga. Okay, nagpapabayad. O sa'yo, libre ang gamutan mo, pero ang ritual mo may bayad naman. So, anong pinagkaiba doon? Nagpabayad ka rin. Kasi kung ganito po yun, kapatid ha, kung talagang libre po yung gamutan ng isang manggagawa, hanggat mula sa unang serbisyo niya hanggang sa huling serbisyo niya na binibigay niya sa tao, dapat libre. Kung talagang libre. Okay? Libre. Ako magpapagamot yung pasyente mo, kung talagang paninindigan mo na libre serbisyo mo, di libre yung yung gamutan mo. Di dapat pati yung ritual mo libre. Kasi nga sabi mo, ang serbisyo mo, ang gamutan mo libre. Bakit yung ritual po ba, hindi po ba kasama sa gamutan ho yun? Diba? Tsaka yung mga kapatid po, huwag nyo pong abusuhin yung mga manggagamot na gagamot ng libre. Although libre yung gamutan na ginawa sa inyo, pero yung mga ginamit na kasangkapan, hindi naman po yun libre. Binibili po lahat yun. Sa panahon ngayon, lahat na po ginagastusan. O ano po, sasampulan ko kayo. Online healing, libre. Okay, libre. Ginamot ka, libre. Ang tanong ho, yung pinang-load ba ng manggagamot, libre din po ba niyang natatanggap yun? Hindi ho, di ba? Binibili, binabayaran yun. Yung mobile data po, yung load, libre po bang nakukuha ng manggagamot? Hindi po. Naka-wifi naman, sasabihin nyo, libre naman yung internet. Okay, naka-wifi. Pero may monthly na binabayaran yung manggagamot. Di po ba? Kaya ang suggestion ko po sa inyo mga kapatid, yung mga kapatid po na naghahanap ng serbisyo, ay i-consider nyo naman po yung kalagayan ng mga manggagawa. It doesn't matter kung mangkukulam pa yan o kaya manggagamot pa yan, manggagayuma pa yan. Gumagastos po lahat ng tao dito sa mundo. Wala na pong libre ngayon. Nung unang panahon, yung tubig libre, ngayon, hindi na po. Ultimo tubig po, binibili na po sa water refilling station. Wala na pong libre ngayon. Kaya wag nyo pong paninindigan, mga kapatid, yung kaisipan ng mga lumang sinaunang panahon na noong panahon libre, sapagkat ang kabuhayan ng unang panahon hindi kaparehas ngayon ng grabing hirap.
Nung unang panahon ng tubig, hinihingi lang o kaya binubumba lang. Ngayon, paano ka gagawa ngayon ng puso mo? Marumi na ang kapaligiran. Kaya nagkakaroon tayo ng water refilling station. Okay? Yung internet po, hindi po libre. Yung sa video call po, hindi po libre yan. Gumagastos po lahat ng tao sa lahat ng bagay. Yan. Ngayon, yung mga nagpaparitual, hindi ko naman sinisiraan yung mga ritualista. Hindi ko rin kayo binibigyan ng kahinaan ng loob sa mga naghahanap ng ganyang serbisyo. Ang sinasabi ko lang po, huwag po kayong umasa na 100% ang resulta. Kasi wala pong 100% na resulta. Kasi unang-una sa lahat, kay mangkukulam, kay manggagamot, kay ritualista pa yan, kay anong serbisyo pa ang inalok niyan, wala hong kapangyarihan ng tao. Yan ang totoo. Walang kapangyarihan ng tao. Hindi sariling kapangyarihan ng tao ang ginagamit. Kasi simulat sa pool, walang kapangyarihan ng tao. Kahit, ay naku, Diyos ko po, pasintabi na lang po. Walang totoong kapangyarihan ng tao. Ang kapangyarihan po ay may pinagmumulan. Depende na po yan kung saang panig siya. Kung manggagamot siya, ang kanyang kapangyarihan ay nanggagaling sa Diyos. O sa mga elemento na kasangga niya. Ganon din sa mangkukulam. Saan nanggagaling ang kapangyarihan at karunungan? 'Di ba? Maaring sa diablo, maaring sa mga itim na elemento. Diyan po nanggagaling ang kapangyarihan. Hindi po mismo nanggagaling sa tao. Kasi ang tao walang kapangyarihan. Nasa umaalalay dun sa manggagawa ang kapangyarihan, wala ho sa tao. O bakit ko ho nasabi yan? Eto, real talk na naman ho. Pag magre-ritual po ba ang isang ritualista, sasabihin ba niya na, ikaw, dire-ritualan ko sa ngalan ng aking kapangyarihan? Ganun ho ba yung proseso? Hindi naman po, di ba? Kaya nga yung mga ritualista, kailangan nila ng mga dasal Bakit? Kasi hihingi sila ng tulong sa kung kanino man sila humihingi ng tulong. Yun po yung totoo. Humihingi sila ng tulong. Pati manggagamot. Kaming mga manggagamot. Kaming mga ritualista. Yung mga mambabarang, mangkukulam, gayumador. Hindi sa amin o hindi sa kanila galing ang kapangyarihan. Depende ho dun sa mga umaalalay. Kaya nga pag magre-ritual ka, hinihingi ko po, pahintulutan nyo po ako na pabalikin ang taong ito doon sa original na asawa. Ibig sabihin, humihingi po yan ng tulong, humihingi po yan ng paano ngayon kung unang-una sa lahat? Paano kung hindi pinagkalooban? Di doon pa lang, palpak na. Halimbawa sa Diyos, hihingi na ka ng tulong sa Diyos. Panginoon, ako po'y humihingi ng iyong tulong, patnubayan na ba ang ritual na aking sinasagawa, kapalit ng mga alay ko na aking inaalay at inaangat sa iyo. Pagbigyan mo sana ang aking kahilingan. Kaya nga dun pagbigyan mo sana ang aking kahilingan na bumalik ang lalaki o ang babae sa kanyang karelasyon. Paano unang-una sa lahat? Paano kung hindi ka pinagbigyan? Di dun pa lang bagsak na yung ritual mo. Ganon din sa mga manggagayuma, mambabarang. Paano kung hindi kinasihan? To say, paano kung hindi pinahintulutan? Doon pa lang kahit na anong ritual mo doon, kahit na isang babuyan pa yan. O halimbawa, 1,000 baka pang katayin mo dyan. Kung hindi ka pagbibigyan, hindi talaga. Okay? O ngayon, halimbawa, alam niyo po ba pag sa ritual, pambabalisa yun Halos lahat hindi ko naman sinasabing 100% na lahat. Sa tingin nyo ho ba yung mga pagre-ritual, yung pampabalik asawa, sa tingin nyo po ba, sa Diyos po ba humihingi ng saklolo? Sa tingin nyo po ba, sa Diyos talaga nanggagaling ang saklolo?
Di ba? Yan ang katanungan. Maaaring yung mga ibang ritualista na nagsasabi, nagpapabalik ng, sige, nagdarasal yan. Nagdarasal yan ng pampabalik ng mga minamahal. Kahit sabihin nila, mag-aama namin yan, hihingi na, Panginoon. Ang tanong, sigurado ho ba kayo na Diyos ang aalalay doon? Di ba? Ang Diyos nga yung pag-ibig eh. Ang Diyos neutral yan eh, kung tutusin eh. Neutral po ang Diyos eh. Hindi nga kasi bakit ko sinabing neutral ang Diyos? Kasi ang Diyos, hindi tayo ginawang robot para isang pindot lang sa remote control isusunod. Binigyan tayo ng kalayaan ng Diyos para mamili. Di ba? Kaya nga mapapansin nyo, may mga masasamang tao, may mga mabubuting tao. Kung talagang kaloob ng Diyos yun, edi na lahat ng tao ay gawing mabuti, edi dapat wala na sanang masama. Pero, palibhasa ang Diyos ay neutral at binigyan tayo ng sariling kaisipan, ng sariling desisyon, hindi tayo ginawang robot. Ngayon ang tanong ko, pag nagre-ritual ba ang tao, sigurado ho ba kayong sa Diyos ang hingi ng tulong? Kasi unang-una sa lahat dyan, kung talagang Diyos ang magbibigay ng basbas dun sa ritual. Kasi ano yun eh, pinahintulutan nga ng Panginoon eh. Halimbawa kayo na mag-asawa. Pinahintulutan nga, hindi nga kayo pinigilan ng Diyos na maghiwalay eh. Kasi neutral nga siya eh. Ngayon, magpaparitual ka para pabalikin. Di ba? Hindi nga kayo pinigilan ng Diyos na magkahiwalay. Hindi nga kayo pinigilan ng Diyos na magkalabuan. Ngayon sasabihin sa Diyos ang ritual. I don't think so. Diba? Ako hindi pa ako nagdudunong-dunungan, pero lagyan po natin ng konting logic. Kaya nga may ritual yan eh. Bakit? Hihingi ka ngayon dyan sa mga elemento. Yan tanong, yung mga elemento ba na naaalalay dyan sa ritual na sasagawa mo, sigurado ka bang puti yan? Sigurado ka bang lahat ay puti? Di ba? Ano bang gagawin dun sa ritual? Ibababalisain mo po yun. Ang tanong, kagustuhan ba ng Diyos na ang isang anak niya ay mababalisa? Hindi, di ba? Kasi nga binigyan tayo ng sariling kalayaan eh, para makapamili, makapagdesisyon. Tapos sasabihin na babalisain mo para bumalik sa'yo. I don't think so. Yung sa pagwasak naman ng gayuma, may nagtanong, Sir, paano po ba nawasakin ng gayuma? Unang-una sa lahat, pinakamaganda talaga yan, yung nagayuma mismo ang siyang magamot. Kasi doon mo nga babasagin mo nga yung gayuma na ikinarga sa kanya. Diba? Ngayon, ang tanong na naman, ritual daw para basagin yung gayuma. Paano babasagin yung gayuma sa pamamaraan ng ritual? Pwede kang sumubok na naman, pero wala na namang garantisado yun. Walang garantisado yun. Okay? So, ang chance mo na naman dyan, very slim na naman para mabasag yung gayuma sa pamamagitan ng ritual. Kasi po, walang physical contact eh. Walang nagiging contact. Re-ritualan mo. Mag-uutos ka ngayon ng dyan. Mag-uutos ka ngayon ng mga kasangga mo dyan. Hihingi ka naman ngayon ng kapangyarihan. Dyan, pwede ka humingi ng kapangyarihan sa Panginoon. Bakit? Kasi, labag na sa Panginoon yung panggagayuma eh. Labag sa Panginoon yon, sa totoo lang. Labag yun kasi yung panggagayuma kasi, yan ay labag sa kalayaan ng isang tao. So, sapagkat tayo ay binigyan ng kalayaan ng Diyos, walang sino man ang may karapatan na baliin ito. Okay? Ang Diyos nga mismo, binigyan tayo ng kalayaan eh. Tapos yung manggagayuma pa kaya babalisain para lang So, pwede kang manghingi ng kapangyarihan doon ng basbas ng Panginoon. Pero kung ritual, kung re-ritualan mo, halimbawa,
Re-ritualan mo yung pasyente na hindi mo nakakasalamuha. Sugal na naman po yun. Unless sana kung yung pasyente ay talagang nagamot mo, or halimbawa, yung lalaki ay lumapit sa iyo, yung babae. Sasabihin niya na paparitual ko po sana yung asawa ko para bumalik sa akin. Pwede niyong subukan, pero wala na namang garantisado yun. Walang 100% na proof na naman yun. Maniniwala sana ako kung yung biktima ng gayuma mismo ay makadaupang palad ng manggagamot, o kaya kahit na online man lang sana. Bakit? Doon pa lang mismo, wawasakan mo na. Wawasakan mo na yun. Wawasakan mo na. Dadaanin mo na lang sa ritualan kung makikipagtagisan ka doon sa nagsasagawa din ng ritual ng gayuma. Magbabasagan kayo ng kapangyarihan doon eh. Paano kung yung nagsagawa ng ritual ay maalam din? O kaya marunong din? Sa tingin nyo po ba may garantisado po kayong mananalo kung hindi nyo nakakadaupang palad yung pasyente nyong pinaniniwalaang nagayuma? Hindi po ba? Kaya nga po yung panggagayuma tapos yung ritual ng hindi ho yan basta-basta. O kahit pasabihin natin na kagaya din ng mga ritual ng kulam. Sa tingin nyo ho ba yung mga nire-ritualan ng mangkukulam halimbawa, re-ritualan, gustong mapatay ka agad, gustong patayin yung pasyente. Sa tingin nyo po ba, lahat po ng nire-ritualan, kahit sabihin mong supremo ka pa, kahit sabihin mong nasa iyo lahat ng karunungan, sa tingin mo basta mo mapapatay o mareritualan ng isang tao? Hindi ho, wala hong ganun. Wala hong ganun doon. Sa tingin mo po ba kasi may mga matinding mga mangkukulam, mambabarang nga eh. Kung talagang, sabihin na natin, mga matatanda na ang kanilang karunungan ay talagang tested na ng mahabang panahon, mga sinauna pa. Bakit hindi lahat napapatay nila kaagad? Di ho ba? Paano nila papatayin kaagad ang isang taong mataas ang pananampalataya? O ang isang taong wala namang kasalanan, wala namang mabigat na kasalanang nagawa sa kapwa? Paano nila dadaliin sa ritual yun? Kahit tawagin mo pang Diablo, ni Satanas nga eh. Ikaw tao ka lang na nagre-ritual ka eh. Di ba? Tao ka lang na nagre-ritual. Ni Satanas nga eh, ni Diablo nga eh. Hindi ka nga mapasok-pasok ng Diablo eh. Hindi ka nga mapasok-pasok ni Satanas eh. Hanggat meron kang pananampalataya eh. Hanggat matatag ang pananampalataya mo, hindi ka nga mapasok-pasukan eh. Tao pa kaya na ritualista lang. Nasa sa inyo po yun. Ang sinasabi ko lang po, real talk lang po, yung mga katotohanan lang po. Yun lang po yung aking pinapahiwatig dito. Hindi po ako naninira. Hindi po ako nangungutya. Ang akin lang po ay alang-alang sa mga nagtatanong, kasi dami pong nagtatanong. Hindi ko minsan eto na po, lilinawin ko po sana mapanood po ninyo yung mga nagtatanong sa akin. Kasi magtatanong na naman, sasabihin ko na naman. Ilang beses ko na rin po kasi sinasabi na hindi po ako nagsasagawa ng ritual ng gayuma. Hindi ho ako nagsasagawa ng ritual ng gayuma. Hindi po ako nanggagayuma. At saka hindi rin po ako nagpapabalik. Hindi po ako nagpapabalik ng mga nawawalang kalabaw. Hindi ako nagpapabalik noon. Bakit po? Kasi ako ginagalang ko po ang natural process ang natural process ng mundo. Okay? Kung may dapat gawin ang isang tao, kayo ho na magpartner dyan ang makakahilom sa sugat na inyong ginawa. Diba? I-real talk po tayo eh. Ngayon kung ritual po ng may nagtatanong paano daw baklasin yung gayuma. Sa akin kasi nagtanong paano baklasin yung gayuma dun sa asawa? Sabi ko, mainam po dyan, ipasalang ninyo sa gamutan yung asawa ninyo.
Kasi hindi po ako magsasabi na, "Oh, sige, hindi ko po kayo aalokin na, sige, ritualan natin para bumalik sa'yo." Hindi po ako mag-aalok nun, bakit po? Wala po kasi kasiguraduhan yun, eh, 'di ba? Para sa akin lang po, para sa akin po. Hindi ko sinasabi kung ano man yung mga, um, nakaugalian ng mga ibang manggagawa diyan. Para sa akin po kasi, ayaw ko naman po na paasahin ko kayo sa isang laban na hindi naman sigurado. Unang-una sa lahat, hindi ako naghahabol ng ganyan, okey? Hindi ako naghahabol ng ganyan. Kasi hindi ko po maa-attempt na may isa akong, bibigyan ng serbisyo sa isang laban na hindi naman sigurado. Pangalawa po, hindi po kasi lahat ng pasyente matatag ang paninindigan. Hindi po lahat ng pasyente matatag ang paninindigan. Meron ngang hindi naniniwala, eh. Meron nga din po yung mga naniniwala pero ang kanilang paninindigan naman, eh, singlambot ng pansit, eh. 'Di ba? May nagamot akong gano'n, eh. Akala mo kung sinong tapang-tapang pero 'pag isasalang mo na, duwag pa sa duwag, eh. May gano'n ho, may mga gano'ng sitwasyon po. Na kung magsalita, akala mo kung sinong pagkatapang-tapang, eh. Pero konting pitik lang sa katawan niya, talagang aaray sa ano, eh, rereklamo na, eh. Bakit daw kinukulam, eh. 'Di po ba? Kaya nga po, kagaya din po sa gamutan, alam niyo po ba kung sino po yung mga gumagaling? Pati sa mga gamutan, yung mga totoong nakakatanggap ng kagalingan ay yung mga taong talagang may paninindigan. Yung mga taong palaban. Paano ko po nasabing mga may paninindigan? Ano po yung ibig sabihin na ano po yung ibig kong sabihin na palaban? Yun po yung mga tao na kahit nakulam, sige, napasukan ng kulam, nasa na isang na isa na sa isang maling pagkakataon nabutasan ng kanilang depensa. Nagkamali sila, nagkasala, pero kaya nabutasan ng kanilang depensa, napasukan ng kulam, sila'y maaaring napakain, napainom, sige, napasukan sila ng gawang kulam, o kaya barang, o kaya palipad hangin. Kahit ganun pa man, yung kanilang pananampalataya sa Panginoon ay solido. Yung kanilang paninindigan at kanilang tiwala ay solido. Kasi may napasyente po akong ganyan, eh. Di ba? May napasyente akong ganyan, hindi ko na lang po babanggitin yung pangalan. Hindi na lang po ako magbabanggit ng mga pangalan. Di po ba? Papagamot nga sa'yo, mamaya questionin ng Diyos, bakit daw siya kinulam? Mamaya questionin. Kasi hindi naman daw gumagaling sa ilang manggagamot ng humawa. Wala na pong problema, hindi na po namin kasalanan ng mga manggagamot 'yon. Pasyente na pong nagkulang doon. Hindi na po kami. Kasi sa kabila ng kanyang sinasabi na pananalita na kesyo mananampalataya naman daw po siya. Pero sa kilos na kanyang pinapakita, kabaliktaran naman. Kung ano yung tapang ng kanyang dila, siya namang kaduwagan ng kanyang spirito, ng kanyang pagkatao. Ganun po yun. Kaya sa mga kapatid po na nagtatanong, liliwanagin ko po ulit, ang inyo pong kagalingan, lalo na po sa larangan ng espiritual, ay nakasalalay po sa inyong paninindigan. Paano kayo tutulungan ng Diyos? Ito po paano kayo tutulungan ng Panginoon kung ang inyong pananampalataya sa Kanya parang ningas kugon lang po na isang ihip ng hangin mawawaswas. Kaya wag na ho kayong magtaka kung bakit hindi kayo gumaling-galing. Sa mga ibang pasyente po na nag-PPM sa akin na nagtatanong, "Sir, bakit hindi po ako na ganito?" Marami po kasing rason, eh. It's either na hindi kayo napagkalooban ng kagalingan sa kamay ng dating manggagamot, o kaya sadyang ang inyo pong sariling paninindigan at pananampalataya sa Diyos puro pagdududa. Meron namang iba dyan, tigas ng ulo. Sa totoo lang, real talk po, alam po ng mga
Ibang kapatid na manggagamot yan. Sasabihan mo nga ng bawal gagawin pa rin. Sasabihan mo nga na magdasal, tamad pa magdasal. So paano ka gagaling? Ano ka? Sinuswerte na ikaw yung piling-piling tao na ng bibigyan ng special treatment ng Panginoon. Paano ka gagaling kapatid? Kung ultimo pagdarasal nga, unahin mo pa yung pag-iinom mo kaysa pagdarasal mo. Tapos isisisi mo sa mga gagamot na hindi ka gumaling. Wow naman. Di ba? Dadagdagan mo, nagsisinungaling ka na nga sa sarili mo, nagsisinungaling ka pa sa di ba? Sasabihin mong matatag ang pananampalataya mo, kapatid. Sisinungaling ka na nga sa Diyos, magsisinungaling ka pa sa sarili mo. Tapos palalabasin mo pa na kasalanan ng mga manggagamot na humawak sa'yo. Huwag naman ganun, real talk. Tignan mo ang butas mo, tapos sasabihin mo na bahala ng Diyos. Bakit? Anong klaseng bahala na ang Diyos? Paano kung talagang Diyos na ang bahala at ikay lalatagan ng hanggang dyan lang talaga? Mahirapan ka, kapatid. Huwag mong sisisihin yung mga manggagamot kung hindi ka gumaling-galing. Ang sisihin mo po yung sarili mo. Kasi unang-una, matatakutin ka na nga sa kabila ng tabas ng dila mo, matatakutin ka na nga, tapos hal-hal pa yung iyong pananampalataya. Ningas kugunan kung tawagin. Yan po yung mga iwasan natin, kapatid. Okay? Ito pure talks lang po. Hindi ako nagpapatama. Wala naman akong panahon na magpatama sa mga kung sinong mga manggagawa dyan kasi hindi naman ako nagfa-follow sa kung kani-kaninong mga account. Ang akin lang po kung ano lang po yung mga kaganapan na nangyayari sa pang-araw-araw ko dito. Okay? Kasi lingid po sa kalaman ng iba. Diba? May mga pasyente po ako dito. Halos araw-araw po. Mapa-online man o kaya mapa-actual. May mga pasyente po ako. Tamad lang po talaga kasi ako mag-upload ng mga kung ano-anong. Yung mga ina-upload ko naman po kasi ng mga laban, mga kombate, mga gamutan ko. Yun po ano lang naman po yun. Hindi naman po yun para magpasikat o ano. Mga reminder lang po yun. Paalala lang po sa tao yun na may manggagamot. Na may maasahan kayong manggagamot. Ayun po kaya ko po yun ina-upload. Hindi po para magpasikat. Okay? Yun po para magpakilala lalo na dito sa lugar na malapit sa amin na may pag-asa. Okay? Na may pag-asa po. At saka hindi po lahat ng mga gamutan ko ina-upload ko. Lalo na po yung kasi pagkakalam ng iba kasi pag nanggagamot ako, pinapasampa ko, hinihiling water hanggang dun lang. Hindi po yun ang buong proseso ng gamutan. May mga tapal pa po yan, tatapalan pa po yan. Lalagyan pa kung anong mga ilalagay mo dyan sa katawan ng pasyente. Seselyuhan mo pa, sasaraduhan mo pa, wawasakan mo pa, pasasabugan mo pa. Hindi lang naman po yung pag pinasampa mo, ginilitan mo, hiniling water mo, hanggang dun lang. Hindi po yun. Okay? Tsaka may mga pamamaraan po ako na hindi ko pwedeng ipakita online. May mga pamamaraan, lalo na po yung mga ritual. Hindi ko pinapakita dyan na kasi magsiselfie ako na nagre-ritual ako. Unless na i-request ng pasyente na, sir, i-video mo naman yung ritual. Yun, i-video ko. Mag-video ko. Pero hindi yun, magre-ritual ako, naluluhod-luhod ako na screenshot ko na ipopost ko. Hindi. Kasi unang-una sa lahat po, bakit ipapakita yung ritual ko? Kasi kung talagang maalam ka, kaya mong basagin yung pwede mong matrace yun kung ano yung pamamaraan sa ritual. Pwede mong baliktarin yun kung nakapanood yung kalaban, di nalaman yung pamamaraan ko. Di wasak ngayon yung proseso ko. Ganun ho yun. Kaya hindi ko pinapakita na titirik ako ng kandila dyan, mga alay-alay, na nasa proseso ako ng ritual. Hindi ko sinasagawa yun. Kasi bakit ipapakita yung alas ko? Di ba?
Bakit ko naman ilalantad yung baraha ko sa publiko? Eh kung may kalaban, paano kung nanonood yung taong riritualan ko? Hindi ho ba? Inuulit ko po yung ritual po na sinasagawa ko po. Hindi po ritual ng pampabalik ng pag-ibig sa may pag-ibig ha. Hindi ho ako nagsasagawa ng ritual na pampabalik ng nawawalang baka, nawawalang kalabaw. Okay? Yung mga ritual po na sinasagawa ko po, laban po sa isang manggagaway. Laban po yun sa manggagaway. Manggagaway po ha, hindi po manggagawa ha. Kontra po yun sa manggagaway. Yung ginagawa ko. Kasi hindi lang naman po isang klase ng ritual eh. Hindi lang naman kagaya nung ang iba kasi yung pagkakalam, sumbalik lang eh. Hindi lang naman po yung sumbalik ang ritual eh. May mga ibang ritual pa. Yan ang pinagpapasalamat ko. Ako'y nauwi dito sa probinsya. Dito sa amin sa Mindanao. Alam nyo po ba dito, ang kagandahan sa probinsya, kung ikaw ay bibigyan ng pagkakataon at pagpapalain talaga, may mga aral dito na matitindi. Okay? May mga aral dito na hindi lantad sa publiko sa social media na matitindi. Dito ko nakitaan yung pagkokonsagra pagbuhay ng gamit na inaabot ng ilang araw. Hindi kagaya ng te editor, gusum baptise, na yung mga ginagamit ng mga nasa ngayon, na nasa social media na pagbuhay pagkonsagra. Mga gusum baptise, mga te editor, mga amo na. Hindi. Dito ko nakita yung matinding konsagrahan tsaka pagbuhay dito sa probinsya. Mga hindi lantad na mga tao. Alam nyo kung paano ko nasabi ho yun. Na-witnessan ko ho yun. Alam nyo yung pagkokonsagra nila, pagbubuhay nila sa mga gamit ng mga anting, mga medalyon. Maniwala kahit sa hindi mga kapatid. Ilang oras, ilang araw yon, salitan yon. Nagsasalitan niyang mga yan. Salitan ho sila. Halimbawa, yung unang uupo. Halimbawa, 4 sila o kaya 5 sila. Magro-rotation ho sila. Kada 6 na oras. Diretso ho yan. Halimbawa, ako yung unang nagsalang na magkonsagra, magbuhay sa gamit. Uupuhan ko yan ng 6 na oras diretso. Pagkatapos ng 6 na oras, may papalit sa akin. Ako naman magpapahinga, kakain, matutulog. Yan. May papalit sa akin. 6 na oras din ho niya yung uupuan. Tapos pagkatapos ng 6 na oras naman, may papalit naman sa kanya. Shifting ho, rotation. Alam nyo ho ba yung gamit? Lulutang ho sa altar eh. Makita mo po yung gamit. Halimbawa, ito yung altar. Halimbawa, ito yung altar. Yung mga gamit, mga medalyon, mga anting na kinokonsagra, lutang na po yan sa ere. Lutang na po sa ere yan. Nakalutang na po na ganyan yan. Umaangat po talaga, nakaangat pong ganyan. Yan ang mga matitinding dito sa probinsya. May mga aral na hindi kagaya sa mga na hindi lantad. Yan ang kagandahan. Kaya advice ko rin po sa mga kapatid na nag-aaral sa spiritual. Imbes na kayo'y makipagtagisan sa kung sinong mag-aaral, manggagamot o nag-aanting, imbis na kayo'y makipagtagisan, makipagsagutan, lalong-lalo na po sa online ngayon, sa social media, huwag na ho kayong mag-aksaya ng panahon. Mas mabuti po nang gawin ninyo, palalimin ninyo yung aral ninyo, yung inyong karunungan, yung inyong kakayahan. Hayaan yung magulintang na lang kung sino man yung nagmamagaling na yan. Halimbawa, may nagmagaling sa inyo, magparaya ka na lang. Oo ka na lang ng oo. Tawanan mo na lang kaysa yung makikipagpilitan ka na, hindi, yung karunungan ko, mas totoo, yung karunungan mo, ganito lang. Alalahanin po ninyo, ang tubig, di ba? Alam nyo yung sinasabi ko. Ang tubig na tahimik, dumadaloy po yan ng malalim. Yan. Ang tubig na tahimik,
dumadalo yan ng malalim. Yan. Kasi marami po dito na talagang yung kanilang mga aral ay talagang mga solido. Mga hindi sila na ano sa social media, hindi sila napapublic. Mga certified po talaga yan. Yan ang kagandahan pag nasa probinsya ka talaga. Okay? Kasi may mga na-meet na po akong mga matatanda na talaga. Na talagang papasalamat naman ako sa mga binabahagi. Okay? Doon ko nakita ho talaga yung pagkonsagra, pagbuhay. Kasi ang ginagawa po nila, pagkokonsagra, pagbubuhay, pagpapaangat, pagpapalakas. Imagine nyo ho yung kanilang gamit lutang po sa Ito yung altar. Ito po yung, halimbawa ito yung altar. Nilapag po dyan. Pagkalipas ng 2-3 araw, lutang na ho yun. Nakalutang na po sa ere yung gamit. Wala pa po akong nakikitang nagsasagawan yan sa online. Tsaka sa mga nasa social media. Wala pa po. So yun lang yung advice ko mga kapatid ha. Sa mga usaping spiritual, mas maganda, the more discreet, the better. Kung mas tahimik ang proseso, mas epektibo. Sa mga mag-aral naman, hindi po ako actually, marami din ilan may nag-PM sa akin, 6-7 yata nag-PM na nasa ko. Hindi ko pa, yung mga nasa spam ko, hindi ko nabubuksan po yun kasi marami po nagtatanong kung pwede daw ba akong magturo. Pwede naman ako magturo, kapatid. Pwede naman ako magturo. Pero hindi yung ako yung magbibigay ng aral. Pwede lang ako maggabay kung ano yung inyong mas mainam na gagawin. Hindi po ako magtuturo na ito yung mga orasyon, ito yung mga sandata na gagamitin ninyo. Hindi po ako magtuturo ng ganon. Lalong-lalo na sa mga hindi ko naman kakilala or hindi ko nakikilala. Alam nyo, bigyan ko kayo ng tip, kapatid. Kung gusto nyong makamtan, kung gusto nyo talaga na desidido talaga kayo na taos puso talaga ninyo o bukal sa inyo na kayo po ay magsilbi at makapanggamot, o kahit sa mag-aanting lang, mas mainam po. Yung mga antingero kasi, anybody, kahit sino pwedeng maging antingero. Pero hindi lahat pwedeng maging manggagamot. Yan. Yan ang sinasabi ko simulat sa pool na hindi lahat ng antingero ay manggagamot. Yan. Pero ang mga kumbatero ay mga antingero. Pero hindi lahat ng antingero kumbatero. Yan. So, sa madaling salita, hindi lahat ng mag-aanting, hindi porket ang tingero ka, manggagamot ka na. Mas angat po yun yung kumbatero. Kasi yung mga antingero po kasi, mga depensa lang ho yan sa katawan mga kabal-kabal, kontra taga, kontra Pag-aanting ho yun. Iba yung panggagamot. Ngayon kung gusto nyong manggamot, na magkaroon kayo ng basbas ng kapangyarihan. Basbas ng kapangyarihan po hindi ko po sinasabi na magkaroon kayo ng kapangyarihan. Kasi hindi kayo magkakaroon ng kapangyarihan. Pero magkakaroon kayo ng basbas ng kapangyarihan. Kasi wala naman pong tao ang may kapangyarihan Okay? Walang taong may kapangyarihan. Yung kapangyarihan po na yun ay nanggagaling po, outside source po yun. Kaya ako po nasabing basbas ng kapangyarihan. Yung gustong maging manggagamot, mas mabuti po na kayo po mismo ang tumuklas sa sarili ninyo. Okay? Yung walang maestro, walang guro na magtuturo sa inyo. May purpose po kasi yan kung bakit ko nasabi. Alam nyo po kung bakit. Kasi kung kayo po ay tinuruan ng isang guro,
ng aral, kung kayo po ay tinuruan ng isang maestro ng aral, kung kayo po ay pinagkalooban o kaya binahagian ng karunungan ng isang tao na mentor ninyo o blesser ninyo. May side effect po 'yan. Alam niyo kung bakit? Alam niyo ano po yung sinasabi kong side effect? Alam niyo po kung ano yung epekto niyan? Pag dumating yung panahon na kayo'y magkalabuan ng mentor mo, ng blessor mo, ng taong nagturo sa iyo, ng maestro mo. Alam niyo po ba na yung aral na ibinahagi niya sa inyo, yung karunungan, yung mga libre-libreto, yung mga orasyon doon, yung basbas ng kapangyarihan, pwede kang i-discommunion noon. Pwede ka nilang pawalan ng pwede kang pawalan ng visa ng kapangyarihan. Bakit? Kasi silang naging mentor mo na nagbasbas sa iyo eh. Sila ang nag-initiate sa inyo. Sila ang nag-angat ng dungan ninyo. Sila ang nag-angat ng upuan ninyo. Pwede kayong madiscommunion doon. Pero kung kayo ay nagsikap at kayo ay naging determinado na sarili ninyo sa pamamagitan ng inyong debosyon at kayo'y napagkalooban ng basbas ng kapangyarihan at pahintulot ng karunungan ng Diyos, walang taong pwedeng magdiskumunyon sa inyo. Kahit sino pang mayabang na Poncio Pilato na magsabi na baka gusto mo i-diskomunyon kita. Baka gusto mo diskomunyonin ko yung kapangyarihan mo. Otot niya. Wala. Hindi niya madidiskomunyon yan. Yan ang katotohanan po dyan. Kung ang inyong karunungan at ang inyong basbas ng kakayahan at kapangyarihan sa panggagamot, sa pamamagitan ng pag-aanting, ay nanggaling sa Diyos, walang sino mang Poncio Pilatong mayabang o kaya hambog na magsasabi sa inyo na kaya kayong i-diskomunyon. Kasi hindi niya hawak ang kapangyarihan ng Diyos. Diyos ang nagbigay, Diyos din ang babawi. Yan ang totoo po niyan. Ibas nyo na po ako kung gusto nyong ibas. Pero yan po yung totoo. Hindi kayo kayang i-diskomunyon ng sino mang tao na hindi naman sila ang nag-angat ng upuan ninyo. So kung Diyos ang kumasi sa inyo, kung Diyos ang nagbigay ng pahintulot sa inyo sa pamamagitan ng diktasyon o sa pamamagitan ng sarili nyong pagdidebosyon, ng inyong pagiging open o bukal sa Panginoon, ng inyong pagbabago sa inyong sarili at kayo nakitaan ng Panginoon na kayo karapat-dapat, kakasihan kayo ng basbas ng kapangyarihan, bibigyan kayo ng kapahintulutan upang magamit ang kanyang karunungan. At walang ni sino mang Poncio Pilato na anak ng tungaw na magsasabi na kaya kayong i-diskomunyon. Okay? Kaya kayo mga kapatid, kung may mananakot sa inyo, nasasabihin sa inyo na baka i-diskomunyon ko kayo, naku, malabo pa sa sabaw ng pusit. Hindi mangyayari ho yun. Wala hong kakayahan ng sino mang tao. Walang sino mang tao ang kayang magdiskomunyon sa isang tao na kinasihan ng Diyos. Na Diyos ang nagdikta, na Diyos ang nagkaloob. Paano kayo didiskomunyon? Hindi mo naman siya blessor, di ba? Paano kanya i-didiskomunyon? Hindi naman siyang nagbasbas sa'yo. Paano kanya i-didiskomunyon? Hindi naman galing sa kanyang kapangyarihan na ginagamit mo. So paano kayo i-didiskomunyon? Okay, mga pahambog na lang po yun yung mga nagsasabing i-didiskomunyon kanya. Kung sino man po yung magdidiskomunyon na sinasabi nyo. Kasi may nagtanong sa akin natakot na mag-aral na ng natakot na mag-aral ng karunungan kasi daw may nagsabi sa kanya na didiskomunyonin daw siya.
Sino magdidiscommune yun? Hindi mo naman maestro yung tao. Kusa mong debosyon naman yun. Maaring binigyan ka ng mga maaring binigyan ka ng mga dasal debosyon. Pero it doesn't mean, hindi ibig sabihin na porket binigyan ka ng dasal debosyon, siya nang nagbigay ng pahintulot ng kapangyarihan. Hindi yun. Binigyan ka lang ng guide, pero hindi siya yung nagbigay ng basbas ng kapangyarihan. Okay? So, yun po yung mga katotohanan na about sa pag-ispiritual. Yun po yung mga totoong kaganapan diyan. Okay? Kaya ulitin ko po sa mga nagtatanong po sa akin, hindi po ako nagre-ritual ng mga pampabalik ng mga nawawalang kalabaw. O ng mga yung mga nawawalan ninyong mga asawa, yung mga humiwalay ng mga boyfriend, mga girlfriend. Hindi po ako nagsasagawa ng ganun. Okay? Marami pong mga kapatid ang nagsasagawa dyan. Good luck na lang po. Pero yung katotohanan po sinasabi ko, yung success rate po niyan, siguro sa 1,000,000, sa 1,000,000 siguro, baka may 1,000. O kaya sa 1,000,000, baka may 100 na success. Pero hindi po 100% na successful yan. Nasa sa inyo na po kung gusto nyong sumugal sa pamamaraan ng ritual, or nasa sa inyo na po kung gusto nyo yung kusa na lang po. Okay? So hanggang sa muli mga kapatid, pasensya na po at ngayon lang ulit ako nakapag-update ng ganito. Patuloy pa rin po tayo sa pagbibigay ng serbisyo sa tao. Yung mga nais po na magpagamot sa akin, nasa description po yung detalye. Pwede nyo po akong i-contact. Okay? Anytime naman po eh. Wala naman akong pinipili. Hindi ako kagaya ng iba na kagaya nung napasyente ko kahapon na sabi sa akin ni bro, tumatanggap ka ba ng gamutan sa Huwebes? Sabi ko wala naman hong pili ang gamutan, wala naman hong piling araw yan. Tapos sabi sa akin kasi yung pinagpagamutan namin dati Martes at Biyernes lang daw. Wala namang pili ang Panginoon kung anong araw, kasi lahat naman ng araw yan pinapatnubayan ng Panginoon. So any day ho yan mga kapatid ha. Hanggang sa muli na lang muna mga kapatid. Ako'y matutulog na rin kasi mag-alas 2 na yata dito. Alas 2 na talaga. Okay? So sa mga may katanungan po na hindi ko nasasagot, pasensya na po. Kasi busy po ako talaga. Busy din po ako. May mga ginagawa at may mga ginagamot din po ako. Yung mga pasintabi pala mga kapatid. Yung mga iba, hindi ko na nare-replyan. Kasi pagkatapos magpatawas, hindi na nag-reply after 3 days tsaka mag-chat-chat, hindi lang naman po kayo yung mga pasyente na inaasikaso ko. Okay? Hindi lang naman po kayo yung mga pasyente na inaasikaso ko. Kasi dito po lalo na po dito sa probinsya, ako po minsan ako'y kinukuha mismo dito, dinadala sa lugar ng pasyente. Hindi naman lahat ng lugar po dito may malakas ang signal sa mobile data. Okay? Tsaka lalo na po sa mga online pagsagamutan sa online, hindi naman po ako minsan nakaka-reply kagad-agad kasi kahit na nagpa-reserve po kayo sa akin ng araw ng gamutan, halimbawa nagpa-reserve kayo ng araw ng Miyerkules alas 9 ng gabi. Kung hindi po kayo sumipot sa ganong oras na pag-usapan at meron pong biglaang magpapagamot sa akin sa ganong oras, masuunahin ko po yun. Kasi po hindi po kayo sumipot Okay? So wag po kayong magagalit kung kayo po hindi ko naasikaso halimbawa. Ibig sabihin po nun talagang may kumuha na po sa pwesto ninyo na hindi nyo na hindi nyo na-meet sa oras na inyong itinakda. Okay, so hanggang sa muli mga kapatid, sumaatin lagi ang pagpapala at kapayapaan ng Panginoon. Hanggang sa muli.